Ang malagkit at mabahong tubig mula sa balde ay bumuhos sa ulo ng kanyang ina. Napatigil ang mundo ni Leah. Ang ingay ng palengke, ang sigawan ng mga tinder, ang tawanan ng mga mamimili, ang ugong ng mga tricycle, lahat ay naging isang mahinang ugong na lamang sa kanyang pandinig. Ang tanging malinaw ay ang tunog ng paghikbi ng kanyang nanay Belen. Isang tunog na parang punyal na bumaon sa puso ni Leah. Nakatayo sa harap nila si Aling Nelia, ang babaeng nagmamay-ari ng halos lahat ng utang sa kanilang baryo. Nakapamewang ito at ang ngisi sa kanyang mga labi ay mas masakit pa kaysa sa sampal. Iyan ang nababagay sa mga hindi marunong magbayad. Sigaw ni Aling Nelia, sapat na para marinig ng lahat ng usisero sa paligid. Isang linggo na kayong palugit. Sa tingin ninyo pinupulot ko lang ang pera ko? Nagsimulang magbulungan ng mga tao. Ang iba'y naaawa, pero mas marami ang nanghuhusga. Naramdaman ni Leah ang pag-init ng kanyang mga pisngi, isang apoy ng hiya na gumapang mula sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang mukha. Aling Nelia, parang awa niyo na po. Nagsusumamong sabi ni Nanay Belen, nanginginig ang buong katawan, basang-basa sa maruming tubig na dati pinagbabara ng sahig. Mabilis na lumapit si Leah, hinubad ang sariling jacket at ipinatong sa balikat ng ina para takpan ito. Inalalayan niya itong tumayo. Halika na, Nay. Umuwi na tayo. At saan kayo pupunta? Humarang si Aling Nelia sa kanilang daraanan. Hindi kayo aalis dito hanggat hindi niyo ako binabayaran. Magbabayad po kami. Mahinang sagot ni Leah. Kahit hindi niya alam kung saan kukuha ng pambayad. Bigyan niyo lang po kami ng kaunti pang panahon. Panahon? Tumawa si Aling Nelia ng malakas. Tapos na ang panahon, Leah. Pero, bigla itong ngumiti ng kakaiba. Isang nangiting nagpatindig ng balahibo ni Leah. Dahil mabait ako, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Isang alok. Hinila ni Aling Nelia si Leah palayo sa mga tao sa isang eskinita sa likod ng tindahan ng isda. Amoy lansa at basura, pero hindi yun ang nagpaduwal kay Leah. Ano po yun? Tanong ni Leah. Ang boses ay nanginginig. Simple lang, sabi ni Aling Nelia habang pinaglalaruan ng malaki niyang gintong singsing. Para makalimutan ko na ang lahat ng utang ng nanay mo, kailangan mo lang gawin ang isang bagay para sa akin. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Leah. Kahit ano po, kahit ano, gagawin ko. Ngumisi si Aling Nelia. Pakasalan mo si Marco. Napakunot ang noo ni Leah. Marco? Sinong Marco po? Si Marco. Pag-uulit ni Aling Nelia at itinuro ang isang figura sa kanto ng kalye. Ang pipi at pulubing nagkalat sa kanto. Sinundan ni Leah ng tingin ang daliri ni Aling Nelia. At doon, nakita niya ito. Isang lalaking nakaupo sa semento, nakasandal sa pader. Ang buhok nito ay mahaba at magulo. Halos natatakpan na ang kanyang mukha. Ang damit ay marumi at punit-punit. Sa harap niya ay may isang lumang lata kung saan paminsan-minsan ay may naghuhulog ng barya. Iyon si Marco, ang taong kinatatakutan ng mga bata at pinandidirihan ng mga matatanda. Ang taong ni minsan ay hindi narinig na nagsalita. Bumalik ang tingin ni Leah kay Aling Nelia, hindi makapaniwala. Pero, bakit po? Trip ko lang. Kibit balikat ni Aling Nelia. Nakakaawa kasi. Walang nag-aalaga. Kung magiging asawa ka niya, edi may mag-aalaga na sa kanya. Ituring mo na lang na gawaing kawang-gawa. At bilang ganti, bayad na ang lahat ng utang niyo. Ano? Deal! Parang binuhusan ng mas malamig pa sa yelo si Leah. Ito na ba ang kabayaran sa kanilang utang? Ang kanyang buong kinabukasan? Ang kanyang dangal? Hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palayo. Hawak-hawak pa rin ang ina. Ang bawat hakbang ay parang may pabigat na 1,000 kilo. Pagdating sa kanilang maliit na barong-barong,
Tahimik na umiyak si Nanay Belen habang pinupunasan ni Lia ang kanyang likod. Ang amoy ng maruming tubig ay kumakapit pa rin sa hangin, paalala ng kahihiyang dinanas nila. "Patawarin mo ako, anak," sabi ni Nanay Belen sa gitna ng kanyang mga hikbi. "Dahil sa akin, nagkakaganito ka." Niyakap ni Lia ang kanyang ina. "Shh, Nay, wala po kayong kasalanan." Pero sa loob-loob niya, alam niyang may kailangan siyang gawin. Hindi niya kayang makita ang ina na ginaganito araw-araw. Hindi niya kayang isipin na sa susunod, baka hindi lang tubig ang ibuhos dito. Kinagabihan, hindi nakatulog si Lia. Nakatingin lang siya sa butas-butas na yero ng kanilang bubong. Iniisip ang alok ni Aling Nelia. Ang kasunduang sisira sa lahat. Ang kasal na magiging libingan ng kanyang mga pangarap. Pero ano pa bang pangarap ang natitira para sa isang tulad niya? Ang mahalaga ay ang kanyang ina. Ang kaligtasan nito, ang kapayapaan nito. Sa pagtilaok ng unang manok kinaumagahan, nakapagdesisyon na si Lia. Naglakad siyang mag-isa pabalik sa palengke. Nakita niya si Aling Nelia na nagkakape sa kanyang pwesto. Tumayo siya sa harap nito, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid. Tumingala si Aling Nelia, may mapanuksong na ngiti. "Oh, nagbago na ba ang isip mo?" Huminga ng malalim si Lia. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa dilim ay nakita niya ang mukha ng kanyang ina. Iyon lang ang kailangan niya. "Pumapayag na po ako. Walang puting bestida, walang mga bulaklak, walang masayang tugtugin. Ang tanging naroon ay ang mapanuring mga mata ng buong baryo. Nakatutok lahat kay Lia na parang mga buwitreng nag-aabang sa isang hayop na malapit ng mamatay." Nakatayo siya sa gitna ng plaza, sa ilalim ng isang puno ng mangga, katabi ang lalaking na ngayon ay opisyal na niyang asawa. Hindi pa rin niya makita nang maayos ang mukha ni Marco. Nakayuko lang ito, natatakpan ng magulo nitong buhok. Ang amoy nito ay pinaghalong alikabok, pawis at matagal nang hindi naliligo. Ang kapitan ng barangay ang nag-officiate, halatang napilitan lang. Binasa niya ang mga salita mula sa isang papel ng mabilis na para bang gusto na lang matapos ang lahat. Nang tanungin siya kung tinatanggap niya si Marco, sandaling natigilan si Lia. Pakiramdam niya ay may isang malaking kamay na pumipiga sa kanyang lalamunan. Tumingin siya sa direksyon kung nasaan si Aling Nelia na nakangisi mula sa gilid. Sa likod nito, nakita niya ang anino ng kanyang ina, nakasilip mula sa kanilang bahay. Hindi kayang panoorin ang kahihiyahiyan ng sariling anak. Iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas para bumulong. "Oo po." Isang salitang binitawan niya na parang lason. Hindi na niya narinig ang iba pang sinabi ng kapitan. Ang tanging umalingaw-ngaw sa kanyang tainga ay ang malakas na komento mula sa umpukan ng mga tsismosa. "Nabaliw na yata. Ipinagpalit ang puri sa basura." Boses iyon ni Marites, ang kanilang kapitbahay na walang ibang ginawa, kundi ang bantayan ang buhay ng may buhay. Narinig ni Lia ang hagigikan ng mga kasama nito. Bawat tawa ay parang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya ng bawat tingin. Lahat ng kanyang pagkatao, lahat ng kanyang dangal, ay unti-unting niluray sa harap ng lahat. Pagkatapos ng maikling seremonya, walang nagsabing, "Congratulations!" Walang nag-abot ng kamay. Ang kapitan ay mabilis na umalis. Si Aling Nelia ay nagbilang ng pera sa kanyang pwesto. Ang mga tao ay unti-unting nagsialisan, dala-dala ang bagong tsismis na kanilang pagsasaluhan. Naiwan si Lia at si Marco sa gitna ng plaza. Hindi nagsalita si Marco, hindi rin ito tumingin sa kanya. Bigla na lang itong nagsimulang maglakad. Walang lingon-lingon, walang anumang senyales na hihintayin siya. Naiwang nakatayo doon si Lia, hindi alam ang gagawin. Pagkatapos ng ilang segundo, wala sa sarili siyang sumunod. Naglakad siya ilang metro sa likuran nito na parang isang asong sumusunod sa kanyang amo. Nilisan nila ang sentro ng baryo.
Tinahak nila ang isang maliit na daan patungo sa dulo ng kanilang lugar, kung saan ang mga bahay ay napapalitan na ng matataas na talahib. Sa bawat hakbang, pakiramdam ni Leah ay iniiwan niya ang dating buhay. Sa bawat hakbang, lalo siyang lumalapit sa kanyang libingan. Huminto si Marco sa harap ng isang luma at halos gumuhong kubo. Ang dingding ay gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Ang bubong ay may malalaking butas. Ito na marahil ang pinakamalungkot na tirahan na nakita ni Leah sa buong buhay niya. Pumasok si Marco sa loob nang hindi pa rin siya tinitingnan. Naiwan si Leah sa labas, yakap-yakap ang sarili. Ang hangin ay nagsimulang lumamig. Pumasok siya sa loob. Ang loob ng kubo ay mas madilim pa kaysa sa inaasahan niya. Ang sahig ay lupa lang. May isang lumang papag sa isang sulok at ilang mga basyo ng bote at lata. Sa kabilang dako, iyon lang. Walang mesa, walang upuan, walang buhay. Umupo si Marco sa sahig sa pinakamadilim na sulok, sumandal sa pader, at niyakap ang kanyang mga tuhod. Naging isang anino na lang ito. Hindi alam ni Leah kung saan pupuwesto. Sa huli, umupo na lang din siya sa sahig. Sa tapat na sulok, tinitiyak na may malaking espasyo sa pagitan nilang dalawa. Doon, sa unang gabi niya bilang isang asawa, tahimik na umiyak si Leah. Walang tunog. Tanging ang mainit na mga butil ng luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Umiyak siya para sa kanyang ina. Umiyak siya para sa kanyang mga pangarap. Umiyak siya para sa sarili niyang nawala. Wala siyang naramdamang galit para sa lalaking nasa kabilang sulok. Wala siyang maramdaman para dito. Para sa kanya, isa lang itong instrumento ng kanyang paghihirap, isang simbolo ng kanyang pagsasakripisyo. Ang gabi ay lumalim. Ang tanging liwanag nila ay mula sa sinag ng buwan na tumatagos sa mga butas ng bubong. Ang katahimikan ay binabasag lamang ng tunog ng mga kuliglig sa labas. Nakatulugan na ni Leah ang pag-iyak, nakasandal ang ulo sa marupok na dingding. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, nagising siya sa isang tunog ng pag-ubo. Hindi ito ordinaryong ubo. Ito ay malalim, garalgal, at puno ng sakit. Nagmumula ito sa sulok kung nasaan si Marco. Napabangon si Leah. Sa dilim, sinubukan niyang aninagin ang lalaki. Nakikita niya itong nanginginig, hawak-hawak ang dibdib, habang patuloy sa marahas na pag-ubo. Bawat ubo ay parang may pinipilas mula sa loob niya. May kung anong kumurot sa puso ni Leah. Awa ba ito? O simpleng pag-aalala lang sa isang taong halatang naghihirap? Hindi niya alam. Ang alam niya lang, ang tunog ng pag-ubong iyon ay hindi tunog ng isang simpleng pulubi. May mali. May kakaiba. Napatigil sa pag-ubo si Marco, ngunit napalitan naman ito ng mahinang pag-ungol na para bang sinusubukan niyang tiisin ang matinding sakit. Mananatili na lang sana si Leah sa kanyang pwesto. Pipiliting matulog muli at isiping panaginip lang ang lahat. Ngunit ang tunog ng sakit na yon ay hindi maalis sa kanyang isipan. May isang bagay na hindi tama sa lalaking ito. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang kanyang bangungot, naramdaman ni Leah ang isang bagong emosyon bukod sa lungkot at kahihiyan. Naramdaman niya ang pagtataka. Ang sakit ay parang libu-libong karayom na sabay-sabay tumutusok sa kanyang tagiliran. Bawat pag-ubo ay parang may nag-aapoy na bakal na idinidiin sa kanyang mga buto. Pinigilan ni Marco ang isa pang pag-ubo. Kinagat ang kanyang labi hanggang sa halos magdugo ito. Hindi niya pwedeng ipakita ang kahinaan. Hindi dito, hindi ngayon. Ang sakit na ito ay hindi galing sa simpleng karamdaman. Ito ay isang paalala. Isang permanenteng alaala ng gabing iyon. Nasa loob siya ng kanyang opisina. Ang malawak na tanawin ng syudad ay kumikinang sa labas ng salaming bintana. Kakatalikod lang niya mula sa pagkuha ng isang baso ng alak nang maramdaman niya ang isang matigas na bagay na humampas sa likod ng kanyang ulo. Bumagsak siya sa sahig, nanlalabo ang paningin. Ang huli niyang nakita, bago siya mawalan ng malay, ay ang mukha ng kanyang pinsan,
Si Victor, na nakangisi sa kanya. Sa wakas, sabi nito, akin na ang lahat. Dinala siya ng sakit pabalik sa kasalukuyan, pabalik sa madilim at amoy lupang kubo na ito. Gumising na ang babae. Naramdaman niya ang paggalaw nito sa kabilang sulok. Nanatili siyang hindi kumikilos, pinakiramdaman ang bawat galaw nito na parang isang hayop na nag-aabang sa panganib. Ano ang gagawin nito? Sisigaw? Tatakbo? O baka isa rin ito sa mga taong ipinadala para subaybayan siya? Ngunit wala itong ginawa sa mga iyon. Tahimik lang itong tumayo at naglakad palapit. Hindi direkta sa kanya, kundi sa isang maliit na espasyo sa sahig na malapit sa kanya. Inilapag nito ang isang basag na tasa na may lamang tubig at 2 tableta ng gamot. Pagkatapos ay bumalik ito sa kanyang sulok ng walang imik na parang anino. Napatingin si Marco sa gamot, paracetamol, base sa itsura, isang maliit na akto ng kabaitan o baka naman isang patibong. Walang bagay na libre sa mundong ito. Iyon ang leksyong itinuro sa kanya ng pagkakanulo ni Victor. Ang tiwala ay isang luho na hindi na niya kayang bayaran. Pero sa kabila ng kanyang pagdududa, may kung anong mainit na gumuhit sa kanyang dibdib. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Itinaboy niya agad ang pakiramdam na yon. Panganib iyon. Ang emosyon ang magpapahamak sa kanya. Hinintay niyang marinig ang malalim at regular na paghinga ng babae, isang senyales na tulog na ito. Dahan-dahan at sa kabila ng matinding sakit, tumayo siya. Tahimik siyang lumabas ng kubo. Nagtago sa likod kung saan natatatakpan siya ng matataas na talahib. Mula sa isang butas sa kanyang maruming pantalon, kinuha niya ang isang bagay na nakabalot sa plastik. Isang luma at gasgas na cellphone. Ang tanging koneksyon niya sa kanyang dating buhay. Binuksan niya ito, walang signal. Inangat niya ang telepono, hinahanap ang mailap na koneksyon. Pagkatapos ng ilang segundo, isang bar ng signal ang lumitaw. Mabilis niyang tinipa ang isang mensahe sa nag-iisang numero sa kanyang contact list. Kamusta ang investigasyon? Pinadala niya ito at agad na pinatay ang data. Bawat segundo na bukas ang linya ay isang panganib. Nag-antay siya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Umaasa. Nag-aalala. Pagkaraan ng 1 minuto, muli niyang binuksan ang data. Isang mensahe ang pumasok. Galing ito kay Ryan, ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Ang nag-iisang taong nakakaalam na buhay pa siya. Sir, may mga taong nagtatanong tungkol sa inyo. Papunta na sila dyan. Nanlamig ang buong katawan ni Marco. Natuntun na nila siya. Mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Hindi naligtas ang lugar na ito. At habang iniisip niya iyon, isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang ugong ng isang motorsiklo. Hindi ito tunog ng tricycle ng isang magsasaka na pauwi. Ito ay mas mabilis, mas agresibo. At papalapit ito sa kanilang direksyon. Mabilis niyang tinanggal ang SIM card at baterya ng telepono at itinago ang mga piraso sa magkahiwalay na butas ng kanyang damit. Agad siyang bumalik sa loob ng kubo, sa kanyang madilim na sulok. Pero hindi na siya ang dating pulubing nakaupo lang doon. Ngayon, ang kanyang katawan ay tensyonado. Ang kanyang mga mata ay matalas, nakatutok sa pinto. Ang kanyang buong pagkatao ay handa. Handa para sa pinakamasama. Kinabukasan, ang alaala ng pag-ubo ni Marco ay nanatili sa isipan ni Leah. Ngunit sa sikat ng araw, ang takot ng gabi ay napalitan ng pamilyar na bigat ng katotohanan. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang maghanap ng makakain. Lumabas siya ng kubo, dala ang isang maliit na bayong. Nag-iipon ng lakas ng loob para harapin muli ang mapanghusgang mga mata ng baryo. Dadaan sana siya sa likod bahay para makaiwas sa mga tao nang marinig niya ang boses ni Marites, pero may kakaiba sa tono nito. Hindi ito nanunukso, kundi takot. Sumilip si Leah.
Mula sa likod ng isang malaking puno ng saging, dalawang lalaki ang nakatayo sa harap ni Marites. Hindi sila taga doon. Nakasuot sila ng itim na jacket sa kabila ng init ng araw at ang kanilang mga mukha ay seryoso at hindi pala kaibigan. Sigurado ka bang dito lang nakatira ang pulubing iyon? Tanong ng isa sa mga lalaki. Ang boses ay magaspang. Oo po, sir. Nanginginig na sagot ni Marites. Ang reyna ng mga tsismosa ay para na ngayong isang basang sisiw. Doon lang po sa dulo, sa lumang kubo, kasama niya yung asawa niya. Halata ang pandidiri sa huling mga salita. May kasama? Sabi ng pangalawang lalaki sa kasama niya. Hindi yan ang nasa utos. Mas maganda. May dagdag na libangan. Ngisi ng unang lalaki. Nanigas si Lia sa kanyang kinatatayuan. Ang pulubi, si Marco ang hinahanap nila. At ang ngising iyon, alam niyang hindi ito maganda. Parang may kumawalang isang kawan ng malamig na gamo-gamo sa kanyang sikmura. Hindi na niya inisip ang gutom. Binitawan niya ang bayong at kumaripas ng takbo pabalik sa kubo. Tinahak ang daan sa gitna ng matataas na talahib para hindi siya makita. Hingal na hingal siyang pumasok sa loob. Marco! Natigilan siya. Iyon ang unang beses na binigkas niya ang pangalan nito. Nakatayo si Marco sa gitna ng kubo. Hindi na ito ang anino sa sulok. Nakatayo ito ng tuwid. At sa pagtama ng sinag ng araw sa mukha nito mula sa butas ng bubong. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lia ang kanyang mga mata. Matalas, alerto, puno ng isang bagay na hindi niya mawari. Hindi ito ang mga mata ng isang talunan. Bago pa man makapagsalita muli si Lia, bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok ang dalawang lalaki. Ngumisi ang isa nang makita si Marco. Ayan ka lang pala, boss. Sarkastikong sabi nito. Pinahirapan mo pa kami. Akala namin kung saan ka na nagsuot. Ang isa naman ay tumingin kay Lia mula ulo hanggang paa. At ito pala ang asawa. Hindi na masama para sa isang pulubi. Hindi kumibo si Marco. Ngunit nakita ni Lia ang pagbabago sa kanyang tindig. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang umatras. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng bahagya sa kanyang gilid. Handa ito. Tapusin na natin to, sabi ng unang lalaki at bumunot ng isang tubo mula sa likod ng kanyang jacket. Pinapasabi ni boss, pahinga ka na raw ng mahaba. Sumugod ito. Ang sumunod na nangyari ay napakabilis para sa mga mata ni Lia. Inaasahan niyang babagsak si Marco na tatanggapin na lang ang mga palo. Ngunit umilag ito. Sa isang mabilis na galaw, ginamit niya ang braso ng sumusugod na lalaki para itulak ito ng malakas papunta sa kasama niya. Dahilan para magkauntugan ang dalawa. Napanganga si Lia. Hindi ito ang galaw ng isang pulubi. Ito ay galaw ng isang taong sanay makipaglaban. Ngunit dalawa sila laban sa isa at halatang may sakit si Marco. Mabilis na nakabawi ang mga lalaki. Sinipa ng isa si Marco sa tagiliran, sa mismong parte kung saan ito umuubo kagabi. Daing ng sakit ang kumawala kay Marco. Napaluhod ito. Akala mo kung sino ka? Sigaw ng lalaki at itinaas ang tubo, handa nang ihampas sa ulo ni Marco. Sa sandaling iyon, nawala ang takot ni Lia. Napalitan ito ng isang damdaming mas malakas, isang damdaming hindi niya akalaing taglay niya. Galit. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya kilala ang lalaking ito, pero walang sino man ang may karapatang tratuhin na parang hayop ang isa pang tao sa harap niya. Wala sa sariling dumampot si Lia ng isang piraso ng panggatong, isang matigas na kahoy, at buong lakas na inihampas sa likod ng lalaking may hawak na tubo. Aray! Sigaw ng lalaki, nabitawan ng tubo at napaharap sa kanya. Gulat na gulat. Ang ilang segundong pagkagambala na yon ay sapat na. Ginamit ni Marco ang pagkakataon. Sumipa siya ng malakas sa tuhod ng lalaking kaharap niya. At siniko naman sa lalamunan ang lalaking nakatingin kay Lia. Nabigla ang dalawang lalaki sa tindi ng resistensya.
Nagkatinginan sila, tila nagpasya na hindi sulit ang laban. Hindi pa tayo tapos, Henderson. Sigaw ng isa sa kanila habang tumatakbo palabas. Henderson? Narinig yon ni Leah, ngunit masyadong mabilis ang mga pangyayari para iproseso niya. Nang makaalis ang mga salarin, ang adrenaline sa katawan ni Leah ay biglang nawala. Nanginginig siyang nabitawan ng kahoy. Napatingin siya kay Marco. Nakatayo ito, pero halatang iniinda ang sakit. Huminga ito ng malalim at pagkatapos ay tumingin sa kanya. Isang tingin na puno ng pagtataka at isang bagay pa na hindi niya mabasa. Pagkatapos, nang walang anumang babala, biglang nanghina ang mga tuhod nito. Ang mga matay pumikit. Bumagsak si Marco sa sahig. Walang malay. Marco! Sigaw ni Leah at sa unang pagkakataon, ang pangalan nito ay lumabas sa kanyang bibig na puno ng tunay na pag-aalala. Mabilis siyang lumuhod sa tabi nito. Tinapik-tapik ang pisngi. Marco? Gumising ka! Walang sagot. Hinawakan niya ang leeg nito para pakiramdaman ang pulso. Mayroon pa, pero mahina. Napansin niya ang isang madilim na mantsa na unti-unting kumakalat sa tagiliran ng marumi nitong damit. Dugo. Nangangatog ang mga kamay na dahan-dahan niyang itinaas ang damit nito. Isang lumang sugat, tila mula sa saksak, ang muling bumuka. At iyon ang pinagmumulan ng dugo. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya itong dalhin sa ospital. Ngunit paano? Sino ang tutulong sa kanya? Para sa buong baryo, siya ang asawa ng isang walang kwentang pulubi. Walang tutulong sa kanila. Habang nag-iisip siya ng mabilis, ang mga salitang sinigaw ng lalaki kanina ay bumalik sa kanyang isipan. Henderson, isang pamilyar na apelyido. Apelyido ng pinakamayamang pamilya sa bansa. Ang mga nagmamay-ari ng Henderson Group of Companies. Imposible. Ang gulo sa kanyang isipan ay pinalitan ng isang agarang pangangailangan. Kailangan niyang linisin ang sugat. Nilibot niya ng tingin ang buong kubo. Walang malinis na tubig, walang tela, walang kahit ano. Kailangan niyang hanapan ng gamit ang lalaki. Baka meron itong kahit ano. Sinimulan niyang kapkapan ang damit nito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Mga bulsa na butas-butas. Isang sinturong gawa sa lubid. Walang-wala. Hanggang sa may nakapa siyang isang bagay na matigas at kakaiba ang hugis, nakatago sa isang lihim na bulsa na tinahi sa loob ng kanyang punit-punit na damit. Dahan-dahan niya itong inilabas. Isang pitaka. Hindi ito isang ordinaryong pitaka. Gawa ito sa mamahaling katad. At kahit may mga gasgas, halatang matibay at may tatak. Hindi ito ang uri ng pitaka na pag-aari ng isang pulubi. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Ang kanyang paghinga ay napatigil. Ang laman nito ay hindi mga barya. Isang makapal na bugkos ng 1,000 piso. Isang itim na credit card na may nakaukit na mga salitang platinum. At sa likod ng isang maliit na bintanang plastic, isang company ID. May litrato ng isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit. Ang buhok ay maikli at maayos. Ang mukha ay malinis at gwapo. Pero ang mga matang iyon ay hindi niya maaaring ipagkamali. Iyon ang mga matang nakita niya kanina lang, bago ito mawalan ng malay. Sa ilalim ng litrato ay may nakasulat na pangalan. Isang pangalan na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Marco Henderson, President and CEO Henderson Group. Nabitawan ni Leah ang pitaka. Ang katotohanan ay parang isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Ang asawa niya, ang pulubing kinasuklaman ng lahat, ay ang nawawalang bilyonaryo. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang tanging naririnig ni Leah ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Isang ritmong napakabilis na parang gusto nitong kumawala sa kanyang tadyang. Nakaluhod pa rin siya sa lupa, ang mga matay nanlalaki habang nakatitig sa ID na nahulog mula sa kanyang kamay.
Marco Henderson, President and CEO. Hindi, hindi maari. Isang masamang biro lang siguro ito. Baka napulot lang niya ang pitaka. Baka ninakaw niya nang nanginginig ang kamay na muli niyang pinulot ang ID. Tinitigan niyang maigi ang litrato. Isang lalaking nasa kasagsagan ng kanyang kapangyarihan. Kumpiyansa ang ngiti. Matalas ang tingin. Ang uri ng lalaking nakikita lang niya sa mga magazine o sa TV. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaling ang tingin sa lalaking nakahandusay sa kanyang harapan. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ito nang hindi dahil sa awa o pandidiri. Tiningnan niya ito para maghanap ng katotohanan. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinawi ang magulo at maruming buhok na tumatakip sa mukha nito. Sa ilalim ng mga yon, unti-unting lumitaw ang isang mukhang hindi niya pa nakikita dati. Ang panga nito ay matigas at perpektong nakaukit. Ang ilong ay matangos. Kahit may mga galos at dumi, bakas pa rin ang makinis na balat sa ilalim. May isang maliit na peklat sa gilid ng kanyang kaliwang kilay, isang detalyeng hindi makikita sa litrato, pero nagpapatunay lang na totoo ito. Pinagpalit-palit niya ang tingin mula sa ID papunta sa mukha nito, pabalik-balik, paulit-ulit. Walang duda, siya nga. Ang lalaking ito, ang asawa niya, ang pulubi, ay si Marco Henderson. At sa sandaling iyon, ang lahat ay nagkaroon ng katuturan sa isang nakakabaliw na paraan. Ang kakaibang pag-ubo na puno ng sakit. Ang paraan niya ng pakikipaglaban na tila sanay na sanay. Ang mga lalaking humahanting sa kanya at ang pangalang isinigaw nila. Henderson. Lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawang napakalaki at napakadelikado na hindi niya kayang unawain. Ngunit ang pagkabigla ay mabilis na napalitan ng bumabalik na takot nang mapansin niya ang muling pagdaloy ng dugo mula sa tagiliran nito. CEO man siya o pulubi, isang bagay ang sigurado, nag-aagaw buhay ito na wala sa isip niya ang lahat, ang pangalan, ang pera, ang misteryo. Ang tanging nakikita niya ay isang taong nangangailangan ng tulong. Kumaripas siya ng takbo sa labas, kumuha ng tubig mula sa isang lumang drum na pinag-iipunan ng tubig ulan gamit ang basag na tasa. Bumalik siya sa loob at sa kawalan ng malinis na tela, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inakala. Buong lakas niyang pinunit ang laylayan ng sarili niyang damit. Isinawsaw niya ang tela sa tubig at dahan-dahan. Maingat niyang sinimulang linisin ang sugat. Inalis niya ang mga tuyong dugo at dumi at idiniin ang tela para subukang patigilin ang pagdurugo. Nakatutok ang buong atensyon niya sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa mukha nito. Naririnig niya ang bawat mahinang paghinga nito. Naamoy niya ang pinaghalong pawis, dugo, at ang kakaibang amoy ng isang taong matagal nang nagtatago. At sa kalagitnaan ng kanyang pag-aalaga, may biglang nagbago. Ang paghinga nito ay bahagyang huminto at pagkatapos ay bumalik ng mas malalim. Nag-angat ng tingin si Leah at sinalubong siya ng isang pares ng mga matang bukas na ngayon. Hindi ito ang malabong mga mata ng pulubi. Ang mga ito ay matingkad na kulay kape, matalas, at puno ng talino. Nakatitig ang mga ito ng diretso sa kanya, sinusuri siya, kinikilatis ang bawat galaw niya. Natigilan si Leah, ang kamay ay nanigas sa ibabaw ng sugat nito. Dahan-dahang gumalaw ang mga labi nito at nagsalita ito sa unang pagkakataon, hindi sa pamamagitan ng ungol o ubo, kundi sa isang boses na malinaw, bahagyang magaspang dahil sa matagal na hindi paggamit, ngunit hindi maikakailang puno ng awtoridad. Sino ka? Ang unang pumasok sa isip ni Marco ay panganib. Gising na siya, pero ang sakit sa kanyang tagiliran ay parang isang paalala na mahina siya at lantad. At ang babaeng ito
Ang babaeng tinawag nilang asawa niya ay nakaluhod sa harapan niya, nakatitig sa kanya. Pagkatapos ay nakita niya ang hawak nito, ang pitaka, ang ID, tapos na ang laro. Alam na niya. Kaya naman lumabas ang mga salitang yon mula sa kanyang bibig. Sino ka? Isang tanong na hindi naghahanap ng pangalan, kundi ng intensyon. Kaibigan ba siya o kaaway? Nakita niya ang pagkabigla sa mga mata ng babae na mabilis na palitan ng pagkalito at pagkatapos ay ng isang bagay na mas matigas, determinasyon. Ako dapat ang nagtatanong niyan, sagot nito. At nagulat si Marco sa tining ng boses nito. Hindi ito nanginginig. Sino ka? Bakit ka nagpapanggap na pulubi? At bakit may mga taong gustong pumatay sa'yo? Sinubukan ni Marco na bumangon, ngunit isang matinding kirot ang pumigil sa kanya. Napadaing siya ng mahina. Huwag kang gagalaw, sabi ng babae. At sa gulat ni Marco, bumalik ang malambot na ekspresyon sa mukha nito. Inayos nito ang tela sa kanyang sugat. Dumudugo ka pa rin. Ang simpleng kilos na yon ay mas nakapagpagulo sa isip ni Marco kaysa sa anumang banta. Bakit siya nito tinutulungan? Ang pangalan ko ay Leah, sabi nito, na para bang nabasa ang kanyang iniisip. At ikaw, base dito, itinaas nito ang ID, ay si Marco Henderson. Wala nang dahilan para magsinungaling. Tumango si Marco ng bahagya. Bakit? Ulit ni Leah. Huminga ng malalim si Marco. Iniinda ang sakit. Dahil kung hindi ako magtatago, matagal na akong patay. Nakita niya ang pagdududa sa mukha ni Leah. Kailangan niyang bigyan ito ng sapat na dahilan para maniwala at para tulungan siya. Wala na siyang ibang pagpipilian. Ang mga lalaking sumugod dito, mga tauhan sila ng pinsan ko. Si Victor. Panimula niya, ang boses ay mababa at puno ng pait. Siya ang nag-iwan sa akin ng sugat na ito. Inagaw niya ang kumpanya, ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya ko. Pinalabas niya na ako ang masama, na ako ang nagnakaw bago niya ako tinangkang ipapatay. Tinitigan siya ni Leah ng matagal na para bang sinusukat ang bawat salita niya. Paano ako maniniwala sa'yo? Isa kang estranghero. Dahil ang isang estranghero ang nagligtas sa buhay ko kanina, sagot ni Marco. Isang katotohanang kahit siya ay nagugulat na aminin. Dahan-dahan niyang inilabas ang sirang cellphone mula sa kanyang bulsa, muling binuo ito at binuksan. Sa kabila ng basag na screen, ipinakita niya kay Leah ang isang nakasave na article sa internet. Ang headline, CEO Marco Henderson, naglaho matapos akusahan ng pandarambong. Pinsang si Victor Henderson, pansamantalang umupo bilang kapalit. Nanlaki ang mga mata ni Leah habang binabasa ito. Kailangan ko ng tulong mo, Leah, sabi ni Marco. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, nilunok niya ang kanyang pride. Hindi ko na kayang mag-isa. Ang lugar na ito, hindi naligtas. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Leah. Ang pagdududa ay napalitan ng pag-iisip. Nakita niya ang mga mata nitong lumibot sa maliit at miserable nilang kubo. Naalala marahil nito ang sarili nitong sitwasyon, ang kasal na ipinilit dito. Nakita niya ang pagkalkula sa isip nito. Ito na ang pagkakataon. Inilatag niya ang kanyang alok. Tulungan mo akong magtago at makipag-ugnayan sa tao ko sa labas. Kapag nakuha kong muli ang lahat ng sakin, bibigyan kita ng buhay na hindi mo sukat akalain. Ikaw, ang nanay mo. Hindi niyo na kailanman po problemahin ang pera. Ito ang karaniwang gusto ng mga tao. Pera, kapangyarihan. Iyon ang inaasahan niyang magpapakilos dito. Ngunit muli siyang ginulat ni Leah. Pumapayag ako, sabi nito, at isang bahagi ni Marco ang nakahinga ng maluwag. Pero may isang kondisyon. Ano yun? Tumingin si Leah sa labas ng bintana, sa direksyon ng baryo. Ang mga tao dito, marami sa kanila ang mabubuti, pero naghihirap lang sila. Katulad ng nanay ko, baon din sila sa utang kay Aling Nelia. Kung tutulungan kita,
Gusto kong mangako ka. Natutulungan mo rin sila. Natigilan si Marco. Sa gitna ng sarili nitong paghihirap, sa gitna ng panganib, ang kapakanan pa rin ng ibang tao ang iniisip nito. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bagay na kahanga-hanga. Gagawin ko, sagot niya ng walang pag-aalinlangan. Mayroon kang salita ko. Tumango si Leah at sa sandaling iyon, isang bagong kasunduan ang nabuo sa pagitan nila. Hindi na ito isang kasunduang pinilit ng utang at kahihiyan. Isa na itong alyansa. Habang sinusubukan ni Leah na ayusin muli ang benda sa kanyang sugat, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Marco. Isang tawag mula kay Ryan. Agad niya itong sinagot gamit ang isang maliit na earphone na luma na rin. Anong balita? Ang boses ni Ryan sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Sir, masamang balita. May nakakita sa mga tauhan ni Victor sa lugar na yan. Alam na niyang posibleng buhay ka pa at pinapaigting niya ang paghahanap. At may isa pa. Sir, ano yon? Ibebenta na niya ang Henderson Telecom, ang pinakamalaking asset ng kumpanya. May meeting siya sa isang private resort, malapit dyan sa susunod na linggo, para isara ang deal. Sir, kapag nangyari yon, kahit mabawi niyo ang posisyon niyo, wala nang silbi ang kumpanya. Nanlamig si Marco. Oras. Iyon ang kalaban nila at paubos na ito ng napakabilis. Ibinaba niya ang tawag at napatingin kay Leah na nakatingin din sa kanya, nakikita ang bigat sa kanyang mukha. Wala na silang panahon para magtago lang. Kailangan na nilang lumaban. Ang kubo ay hindi na lang isang bilangguan ng kahihiyan para kay Leah. Sa loob ng magdamag, ito ay naging sentro ng isang operasyong hindi niya kailanman inakala na magiging bahagi siya. Ang pulubing tahimik sa sulok ay napalitan ng isang strategist. Ipinakita ni Marco kay Leah ang isang modernong tablet na kinuha nito mula sa isa pang lihim na taguan sa ilalim ng papag. Ito ang gagamitin natin para makipag-usap kay Ryan, paliwanag ni Marco. Naka-encrypt ito, mas ligtas kaysa sa cellphone. Napakagat-labis si Leah. Hindi pa siya nakakahawak ng ganoong kagamitan sa buong buhay niya. Ang presyo nito ay siguradong sapat na para bayaran ang utang ng buong baryo. Hindi ako marunong gumamit niyan, mahina niyang sabi, nahihiya. Lumapit si Marco. Tuturuan kita. Umupo ito sa tabi niya. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Kinuha nito ang kamay ni Leah at marahang inilagay sa screen. Huwag kang matakot. Idudulas mo lang ang daliri mo. Isang kuryente ang gumapang sa buong braso ni Leah mula sa pagdampi ng kanilang mga balat. Napakainit ng kamay nito, magaspang ngunit maalaga. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay at naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ganyan? Tanong niya. Sinusubukang ulitin ang ginawa nito. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa labi ni Marco. Ang unang beses na nakita ito ni Leah. Oo, ganyan nga. Kinabukasan, mayroon na silang unang misyon. Kailangan nilang kumpirmahin ang impormasyon tungkol sa resort. Magpanggap kang mamamalengke? Sabi ni Marco, habang maingat na inilalagay ang isang napakaliit na earpiece sa tainga ni Leah. Makinig ka sa mga usapan. Ang mga mangingisda, ang mga nagde-deliver ng yelo, baka may alam sila. Kakausapin kita mula dito para gabayan ka. Habang naglalakad si Leah pabalik sa palengke. Ang pamilyar na lugar ay tila naging isang dayuhang teritoryo. Ang bawat muka ay isang potensyal na banta. Ang bawat bulungan ay parang isang akusasyon. Okay ka lang, Leah? Bulong ng boses ni Marco sa kanyang tainga. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang bayong. Oo, bulong din niya pabalik. Ang boses nito, kalmado at malalim, ay naging isang kakaibang angkla sa gitna ng kanyang kaba. Nagtagumpay siya. Narinig niya ang usapan ng dalawang lalaking nagkakarga ng mga isda sa isang dive. Nireserba daw ng isang big shot mula Maynila ang buong Villa Marina
Sa susunod na linggo, bawal daw maligo ang mga taga rito doon. Nakuha mo yon? Bulong ni Leah habang naglalakad palayo. Malinaw na malinaw, sagot ni Marco. Magaling ka, Leah. Umuwi ka na. Dumaan ka sa likod. Habang naglalakad siya pabalik sa daanang natatakpan ng talahib, isang pamilyar na ugong ng motorsiklo ang biglang bumasag sa katahimikan. Papalapit. Mabilis. Leah, tago! Sigaw ni Marco sa kanyang tainga. Walang oras para mag-isip. Hinila siya ng takot sa pinakamalapit na posibleng taguan. Isang luma at tuyong balon na natatakpan ng mga gumagapang na halaman. Mabilis siyang tumalon sa loob. Ilang segundo lang, narinig niya ang isa pang pagbagsak. Sumunod sa kanya si Marco. Ang balon ay masikip at madilim. Napasandal si Leah sa magaspang na pader at ang katawan ni Marco ay napadikit sa kanya. Ang isang kamay nito ay nakapatong sa kanyang likod para suportahan siya, habang ang isa naman ay marahang nakatakip sa kanyang bibig para pigilan ang anumang ingay na maaari niyang magawa. Narinig nila ang paghinto ng motorsiklo sa itaas. Wala dito. Halika. Tingnan natin sa may ilog, sabi ng isang boses. Ang puso ni Leah ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Napakalakas na sigurado siyang naririnig din ito ni Marco. Ang init ng katawan nito ay tumatagos sa manipis niyang damit. Naamoy niya ang pinaghalong lupa, pawis, at isang bagay na panlalaki. Napakalapit ng mukha nito sa kanya. Nararamdaman niya ang hininga nito sa kanyang buhok. Sa gitna ng nakakabinging takot, isang kakaibang pakiramdam ng kaligtasan ang gumapang sa kanya. Nang sa wakas, ay umalis na ang motorsiklo at muling bumalik ang katahimikan, hindi sila agad gumalaw. Nananatili silang dalawa sa dilim, sa masikip na espasyo, nakikinig sa paghinga ng isa't isa. Ligtas na tayo, bulong ni Marco. Ang boses ay mas malalim pa sa karaniwan. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay sa kanyang bibig. Nang bumalik sila sa kubo, ang takot na kanilang pinagdaanan ay nag-iwan ng isang bagong ugnayan sa pagitan nila. Hindi na sila basta magkaalyansa. Sila ay isang team. Kinagabihan, nagpadala si Ryan ng kompletong detalye. Ang meeting ni Victor ay magaganap sa presidential suite ng Villa Marina. Kailangan nating makapasok doon, sabi ni Marco. Ang muka ay seryoso sa liwanag ng isang maliit na kandila. Kailangan nating makapagtanim ng recording device. Iyon lang ang paraan para makuha natin ang ebidensya na kailangan natin. Habang nagpaplano sila, biglang may isang malakas na katok sa kanilang pinto. Nagkatinginan sila, parehong nanigas. Ngunit ang boses sa labas ay hindi boses ng kaaway. Leah, Leah, si Nanay Belen mo. Ang boses iyon ng kanilang kapitbahay na si Aling Pacing. Parang may humablot sa puso ni Leah. Mabilis niyang binuksan ang pinto. Anong nangyari kay Nanay Aling Pacing? Nakita na lang namin siyang walang malay sa sahig ng bahay niyo. Dinala na namin sa klinika ng baryo. Hindi na nag-isip si Leah. Tumakbo siya. Tumakbo siya ng napakabilis. Ang mga salita ni Aling Pacing ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Sa likod niya, alam niyang nakasunod si Marco. Pagdating sa klinika, nakita niya ang kanyang ina na nakahiga sa isang lumang kama. May nakakabit na dextrose. Maputla ito at walang malay. Anong sabi ng doktor? Tanong ni Leah sa nurse. Nanginginig ang boses. Biglang bumagsak ang blood pressure. Dahil daw sa matinding stress o takot. Sabi ng nurse. May problema ba sa puso ang nanay mo, Hija? Umiling si Leah. Malakas ang kanyang ina. Hindi ito sakitin. At doon niya nakita. Sa maliit na mesa sa tabi ng kama, may isang sobre. Kinakabahan niya itong kinuha at binuksan. Sa loob, isang maikling sulat na nakasulat sa magarbong papel. Narinig kong may bago kang asawa. Sana masaya ka. Dahil kung susubukan mong maging matalino, ang nanay mo ang unang mawawala. Isang tawag ko lang, tapos ang lahat. Walang pirma. Pero alam ni Leah kung kanino galing. Victor. Ginamit niya si Aling Nelia
para takutin ang kanyang ina. Nabitawan ni Leah ang sulat. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Natagpuan ni Victor ang kanyang kahinaan, ang nag-iisang bagay sa mundo na handa niyang ipagpalit sa lahat, ang kanyang ina. Naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Marco. Tumingin siya dito. Ang mga mata ay puno ng luha at desperasyon. Alam na niya, bulong ni Leah. Ang boses ay basag. Marco, alam na niya kung paano ako pasusunurin. Bago pa man makasagot si Marco, biglang tumunog ang cellphone ni Leah, isang lumang telepono na bigay sa kanya ni Marco para sa emergency. Isang unknown number. Nanginginig niyang sinagot ito. Hello, Leah, sabi ng isang malamig at aroganteng boses sa kabilang linya. Boses ni Victor. Nagustuhan mo ba ang regalo ko? Simpleng paalala lang yan. Alam ko kung nasaan si Marco. At alam kong kasama mo siya. Kung gusto mo pang makita ang nanay mo na humihinga bukas, ibibigay mo sa akin kung nasaan siya. Anong gusto mong gawin ko? Hagulgol ni Leah. Magaling. Nakikipagtulungan ka na, sabi ni Victor. Bukas ng gabi. Dalhin mo siya sa lumang bodega malapit sa pantalan. Siguraduhin mong mag-isa lang siya. Intindihin mo, Leah. Kapag may sumamang iba, patay ang nanay mo. Kapag hindi ka sumipot, patay ang nanay mo. Ang buhay niya ay nasa kamay mo. Ibinaba ni Victor ang tawag. Naiwang tulala si Leah, hawak ang telepono. Pagpipilian. Binigyan siya ng isang imposibleng pagpipilian. Ang buhay ng kanyang ina o ang buhay ng lalaking unti-unti na niyang pinagkakatiwalaan. Tumingin siya kay Marco. Nakita nito ang lahat sa kanyang mukha. Ang takot, ang gulo, ang pagtataksil na napipinto. Alam ni Leah ang kailangan niyang gawin. Walang tanong-tanong. Ang ina niya ang kanyang buhay. Kinabukasan, iiwan niya si Marco sa kanyang kamatayan. Nakita ni Marco ang pagbabago sa mukha ni Leah sa sandaling ibaba nito ang telepono. Ang kulay ay nawala mula sa kanyang mga pisngi at ang mga mata nito, na ilang sandali lang kanina ay puno ng determinasyon, ay ngayoy salamin ng isang kaluluwang nabasag. Hindi niya kailangang marinig ang usapan. Alam na niya. Ginamit ni Victor ang pinakamarumi, pinakamabisang sandata laban sa kanila, ang pagmamahal ni Leah sa kanyang ina. At sa larong ito, alam ni Marco na dehado sila. Paano lalaban ng isang anak na ang tanging yaman ay ang kanyang ina? Buong gabi, hindi sila nag-usap. Si Leah ay bumalik sa tabi ng kanyang ina. Binabantayan ito na parang isang anghel na may basag na pakpak. Si Marco naman ay nanatili sa dilim, nagmamasid. Ang isip ay tumatakbo ng mas mabilis pa sa kabayo. Naramdaman niya ang galit. Isang nag-aalab na galit para kay Victor na kayang sunugin ang buong mundo. Ngunit sa ilalim ng galit na yon, mayroong isang mas malamig, mas matalas na pakiramdam, pag-unawa. Naiintindihan niya si Leah at iyon ang mas nakakatakot. Kinaumagahan, nilapitan siya ni Leah. Ang mga mata nito ay mugto at pula. Marco, simula nito ang boses ay nanginginig. May alam akong lugar. Isang kaibigan. Nakatira sa may pantalan. Pwede tayong magtago doon. Ligtas doon. Ang bawat salita ay halatang pinilit. Ang bawat pag-iwas ng tingin ay isang sigaw ng pagkakasala. Isang parte ng isip ni Marco, ang parte na sinanay na magduda at mag-analisa, ay sumisigaw. Patibong yan. Isang kaibigan na hindi man lang nabanggit dati. Isang ligtas na lugar na bigla na lang sumulpot. Ngunit ang isa pang parte niya, ang parteng nakakita kung paano nito ipinagtanggol siya gamit ang isang pirasong kahoy. Ang parteng naramdaman ang pag-aalaga sa kanyang mga kamay habang ginagamot ang kanyang sugat. Ang parteng iyon ay gustong maniwala. Gusto nitong bigyan siya ng pagkakataong itama ang lahat. Tumingin siya sa mga mata nito.
Nakita niya ang pagsusumamo, hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang ina. Sige, sabi niya, isang salitang kasing bigat ng bakal. Magtiwala ako sa'yo. Nakita niya ang bahagyang lunas sa mukha ni Leah na agad ding napalitan ng mas matinding sakit. Tumalikod ito para hindi niya makita ang mga luhang nagsimulang mamuo. Pagsapit ng gabi, umalis sila. Ang kanilang paglalakbay patungo sa pantalan ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Si Leah ay naglalakad sa unahan na para bang sinusundan ng isang daan patungo sa sarili niyang bitayan. Si Marco ay nasa likuran, bawat pandama ay alerto. Ang amoy ng maalat na hangin, ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan, ang kaluskos ng mga daga sa madilim na eskinita, lahat ay senyales ng panganib. Huminto si Leah sa harap ng isang malaki at abandonadong bodega. Ang kalawang na pinto nito ay bahagyang nakaawang. Dito, bulong niya, hindi makatingin kay Marco. Alam na ni Marco, ito na yon. Hinawakan niya ito sa braso. Leah, sa wakas, tumingin ito sa kanya at ang mga luha ay bumuhos na mula sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako, hagulgol nito. Ang nanay, hindi ko kaya. Bago pa man siya makasagot, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Ang malaking pinto ng bodega ay bumukas ng tuluyan. Mula sa dilim, sunod-sunod na bumukas ang mga ilaw at mula sa mga anino, lumabas ang mga tauhan ni Victor na kapalibot sa kanila. At sa gitna ng lahat, dahan-dahang lumakad papalabas si Victor, nakasuot ng isang mamahaling suit, pumapalakpak ng dahan-dahan. Bravo! Bravo! Sabi niya, isang mapanuksong na ngisi ang nakapaskil sa kanyang mukha. Ang galing na pagtatanghal, ang trahedya ng magkasintahang tumatakbo. Nakakaiyak. Tumingin siya kay Leah. Magaling na bata. Pwede ka nang umuwi sa nanay mo. Buhay pa siya. Sa ngayon. Ngunit hindi gumalaw si Leah. Nanatili itong nakatayo sa tabi ni Marco, nanginginig. Ibinaba ni Victor ang kanyang tingin kay Marco. Ang nangisi niya ay naging isang mapait na pagkutya. Tingnan mo nga naman ang sarili mo, pinsan. Basahan, basura. Akalain mo, ang dating hari ng Henderson Group nagtatago sa likod ng palda ng isang probinsyana. Victor, sabi ni Marco, ang boses ay kalmado ngunit puno ng lamig. Itigil mo na to. Itigil? Tumawa si Victor. Bakit? Ngayon pa ba na malapit na akong manalo? Alam mo Marco, bata pa lang tayo. Kinamumuhian na kita. Laging ikaw ang magaling. Ikaw ang paborito. Ikaw ang tagapagmana. Habang ako lang ang anino mo. Ngayon, ako na ang araw. At ikaw ay isang ala-alang buburahin ko na lang. Lumapit si Victor. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula kay Marco. May naisip akong magandang plano. Isang trahedya. Ang bilyonaryong tumakas, natagpo ang patay, kasama ang kanyang bagong pag-ibig. Isang murder-suicide dahil sa desperasyon. Magandang headline, hindi ba? Ang huling sinag ng pag-asa sa dibdib ni Marco ay hinamatay. Ito na ang katapusan. Tapusin niyo na sila. Utos ni Victor sa kanyang mga tauhan. Habang tumatalikod ito para sindihan ang isang sigarilyo na para bang tapos na ang palabas. Lumapit ang mga tauhan, ang mga tubo at patalim ay kumikinang sa ilaw. Automatikong umatras si Marco at naramdaman niya ang likod ni Leah na sumandal sa kanya. Pareho silang walang laban. Isang lalaki ang itinaas ang tubo nito, handa nang ibagsak sa ulo ni Marco. Napapikit si Leah. Isang mahinang hikbi ang kumawala sa kanya. Patawad! Itinaas ni Marco ang kanyang mga braso, handa nang salagin ang hampas na alam niyang tatapos sa lahat. Ngunit bago pa man bumagsak ang tubo, klang! Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Ang buong bodega ay binalot ng ganap na kadiliman.
At sa gitna ng pagkalito at sigawan ng mga tauhan ni Victor, isang tunog ang bumasag sa gabi. Isang tunog na sabay na pag-asa at paghuhukom. Ang malakas at hindi mapagkakamalang ugong ng mga sirena ng pulis. Galing sa lahat ng direksyon, papalapit, at napakalakas. Ang kadiliman ay ganap. Ang mga sigaw ay nakakabingi, at ang mga sirena ay papalapit na parang tunog ng paghuhukom. Nakatayo lang si Leah sa gitna ng kaguluhan. Ang likod ay nakasandal pa rin kay Marco. Ang katawan ay nanginginig hindi na sa takot, kundi sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang nakakabaliw na pag-asa. Biglang bumukas ang mga pinto ng bodega at ang kadiliman ay pinilas ng nakakasilaw na mga ilaw mula sa mga flashlight. Baba ang armas. Pulis to. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Ang mga tauhan ni Victor, na kanina lang ay parang mga asong ulol, ay nataranta. Ang iba'y nagtangkang tumakbo, ang iba'y napatulala. Sa gitna ng lahat, isang lalaking nakasuot ng simpleng polo shirt ang mabilis na lumapit sa kanila. Hindi ito pulis. Ang kilos nito ay mabilis at may isang layunin lang. "Sir, okay lang po kayo?" Tanong nito kay Marco. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Marco sa lalaki, pagkatapos ay sa kanya. Sa mata nito, walang galit, walang panunumbat, tanging pag-unawa at isang napakalalim na lunas. Doon, sa gitna ng kaguluhan, tumangulang si Leah, at iyon na ang naging sagot sa lahat ng tanong na hindi nila kailangang bigkasin. Alam niyang ang plano ay gumana. Makalipas ang 2 araw, nakaupo si Leah sa isang puting kwarto na amoy antiseptic. Isang pribadong silid sa pinakamahal na ospital sa Maynila. Ang malambot na sofa na kanyang inuupuan ay mas komportable pa sa kanyang kama sa baryo. Lumabas si Marco mula sa banyo. Wala na ang maruming damit. Wala na ang magulong buhok. Nakasuot ito ng malinis na damit pasyente. Ang kanyang mga sugat ay nagamot na. Ang peklat sa kanyang kilay ay mas kitang-kita ngayon. Ang buong tindig niya ay nagbago. "Salamat, Leah," sabi niya. Ang boses ay seryoso. "Hindi lang sa pagligtas sa buhay ko. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin." Napayuko si Leah. Naalala niya kung paano niya nagawa iyon. Habang nagbabantay sa kanyang ina, isinulat niya ang lahat sa isang maliit na papel. Ang bodega, ang oras, ang banta ni Victor. Ipinakiusap niya kay Aling Pacing na ibigay yon sa isang kaibigan mula Maynila na naghihintay sa labas ng baryo. Isang sugal na hindi niya alam kung mananalo. Ngunit ang lalaking iyon, na si Ryan pala, ay nakuha ang mensahe. Simula ni Leah, akala ko iisipin mong tinraidor talaga kita." Sa isang sandali, oo, pag-amin ni Marco. Pero nakita ko ang mga mata mo. Nakita ko ang sakit. At naintindihan ko, ganoon din ang gagawin ko para sa pamilya ko. Huminga ito ng malalim. "Handa ka na ba?" Ang boardroom ng Henderson Group ay mas malamig pa kaysa sa inaasahan ni Leah. Nakatayo siya sa pinakalikod na sulok, katabi ni Ryan. Pakiramdam niya ay isa siyang multo sa isang mundo ng mga higante. Lahat ay nakasuot ng mamahaling suit. Ang mga mukha ay seryoso habang nakikinig sa nagsasalita sa harapan. Si Victor. Nakatayo ito sa unahan ng mahabang lamesang gawa sa mahogany, ang larawan ng kumpiyansa at kapangyarihan. At sa bagong direksyon na ito, sabi ni Victor, ang boses ay puno ng huwad na sinseridad. "Sisiguraduhin natin na ang mga pagkakamali ng nakaraan, ang mga kasakiman ng dating namumuno, ay hindi na mauulit. Panahon na para sa isang bagong simula para sa Henderson Group." Habang nagsasalita si Victor, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto sa likuran ng silid. Walang nakapansin sa una. Ngunit ang isang matandang board member ay napatingin at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Sumunod ang isa pa at isa pa.
hanggang sa ang buong silid ay natahimik. Maging si Victor ay natigilan sa gitna ng kanyang pangungusap, napakunot ang noo sa biglang pagbabago ng bunwigi. Dahan-dahan siyang lumingon at doon, nakatayo sa may pinto, ay si Marco. Hindi na si Marco na pulubi, hindi na si Marco na pasyente. Nakatayo doon si Marco Henderson, ang CEO. Nakasuot ng isang perpektong itim na suit. Ang buhok ay maayos na nakasuklay. Ang kanyang presensya ay pumuno sa buong silid, nagpatahimik sa lahat. Ang mukha ni Victor ay nagbago mula sa pagkalito, patungo sa pagkabigla, at sa wakas, sa purong takot. Ma'am Marco, anong ginagawa mo dito? Mga gwardya. Huwag kang mag-alala, Victor. Hindi ako naparito para makipag-away, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit tumatagos sa bawat sulok ng silid. Dahan-dahan siyang naglakad papasok. Naparito ako para linawin ang ilang bagay. Bago tayo magpatuloy sa iyong bagong simula, sa tingin ko ay nararapat lang na marinig ng lahat ang katotohanan. May isinenya si Marco kay Ryan. Sa malaking screen sa likod ni Victor, isang audio file ang lumabas. Ano to? Isang palabas? Nanginginig na, sabi ni Victor. Pinindot ni Ryan ang play. Ang unang narinig ay ang boses ni Victor, malinaw at malakas, na para bang nandoon lang siya sa silid. Bata pa lang tayo, kinamumuhian na kita. Ako na ang araw, at ikaw ay isang alaalang buburahin ko na lang. Isang murder-suicide, magandang headline, hindi ba? Isang kolektibong paghinga ng pagkabigla ang maririnig mula sa mga board members. Ang mukha ni Victor ay naging kasing putla ng papel. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Sigaw niya, ngunit huli na ang lahat. Ang pinto sa gilid ay bumukas at pumasok ang ilang mga pulis na may dalang warrant. Habang isinusukbit ang posas sa kanyang mga kamay, ang mga mata ni Victor ay puno ng galit na nakatutok kay Marco. Ngunit si Marco ay hindi na nakatingin sa kanya. Nang makuha na si Victor, ang buong silid ay napuno ng bulungan at pagkamangha. Ngunit hindi yon pinansin ni Marco. Ang bawat hakbang ni Marco ay parang isang malakas na dagundong sa tahimik na silid. Ang lahat ng mata na kanina lang ay nakatutok sa pag-aresto kay Victor ay nakatuon na ngayon sa kanya at pagkatapos ay sa babaeng nasa likod na kanyang tinutungo. Naramdaman ni Leah ang pag-init ng kanyang pisngi. Pakiramdam niya ay lumiit siya. Gustong magtago sa likod ni Ryan, ngunit walang matatataguan. Huminto si Marco sa mismong harapan niya. Ilang pulgada lang ang pagitan nila. Ang buong boardroom ay naghihintay, pigil ang paghinga. Inaasahan ni Leah ang isang formal na pasasalamat, isang simpleng tango, marahil. Ngunit ang ginawa ni Marco ay higit pa roon. Dahan-dahan, sa harap ng lahat, itinaas ni Marco ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisnggi ni Leah. Isang kilos na napaka-personal at napakalambing na tila wala silang ibang kasama sa silid. Sila ang board of directors, bulong ni Marco. Sapat lang para marinig niya. Sila ang nagpapatakbo ng kumpanyang ito kasama ko. Pagkatapos ay lumingon ito sa mga naguguluhang miyembro ng board. Ang kanyang boses, na kanina'y malamig na parang yelo, ay napuno ng init at hindi maikakailang pagmamalaki. Mga Ginoo at ginang, sabi ni Marco ng malakas. Marami sa inyo ang nagtatanong kung paano ako nakaligtas, kung paano ko nalaman ang mga plano ni Victor. Ang sagot ay nakatayo sa harapan ko ngayon. Huminga siya ng malalim. Nais kong ipakilala sa inyo si Leah, ang babaeng nagligtas ng aking buhay, ang babaeng nagbigay sa akin ng dahilan para lumaban. At pagkatapos, binitiwan niya ang mga salitang nagpatigil sa mundo ni Leah at sa mundo ng lahat ng nakikinig. At ang aking asawa. Isang kolektibong pagsinghap ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang mga bulungan ay naging mas malakas. Asawa? Ang isang simpleng babaeng probinsyana? Hinawakan ni Marco ang kamay ni Leah.
Malamig at nanginginig ang kamay nito, ngunit ang hawak niya ay mahigpit at puno ng kasiguraduhan. Dinala niya si Leah mula sa sulok patungo sa gitna. Sa tabi niya sa harap ng lahat. Alam ko na marami kayong katanungan. Pagpapatuloy ni Marco, tinitingnan ang bawat miyembro sa mata. At sasagutin natin ang lahat ng yan sa tamang panahon. Ngunit ngayon, mayroon lang akong isang anunsyo. Tumingin siya sa Chief Financial Officer ng kumpanya. Gusto kong maglaan kayo ng 10% ng net income ng kumpanya para sa susunod na taon. Gagamitin natin yon para itatag ang Leah's Foundation, isang pondo para sa community development na magsisimula sa kanyang bayang Sinilangan. Kung nagulat ang mga tao kanina, ngayon ay tuluyan na silang natulala. Ang pagbabalik nila sa baryo ay ibang-iba sa kanilang pag-alis. Wala nang takot, wala nang pagtatago. Isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa gitna ng plaza. At nang bumaba sila ni Marco, sinalubong sila ng mga taong hindi na mapanghusga, kundi na mamangha. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Nakita nila sa TV ang pagbabalik ni Marco Henderson, ang pag-aresto kay Victor, at ang anunsyo tungkol sa pundasyon. Si Marites, na nooy nangunguna sa panlalait, ay halos hindi makatingin kay Leah sa mata. Si Aling Nelia naman ay mabilis na nagtago sa kanyang tindahan. Dumiretso sila sa klinika kung saan gising na si Nanay Belen. Ang mga mata nito ay puno ng luha nang makita si Leah na masayang pumasok, hawak kamay ni Marco. Anak, niyakap ni Leah ang kanyang ina. Okay na po ang lahat, ne. Tapos na po. Lumapit si Marco kay Nanay Belen. Ginang Belen, ako po si Marco. At narito po ako para tuparin ang pangako ko sa anak ninyo. May iniabot siyang isang tseke kay Ryan na agad namang ibinigay sa nurse para bayaran ang lahat ng gastusin sa ospital at ang lahat ng utang kay Aling Nelia. Kinagabihan, dinala ni Marco si Leah sa dalampasigan. Ang parehong dalampasigan kung saan sila dumaan patungo sa bodega ng kamatayan. Ngayon, ang tunog ng mga alon ay hindi na nakakatakot. Ito ay payapa. Sa ilalim ng kabilugan ng buwan, humarap si Marco sa kanya. Leah, ang kasal natin. Isa iyong kasunduan para sirain ka. Isang paraan para pagbayaran ng isang bagay na hindi mo naman kasalanan. Napayuko si Leah. Totoo ang lahat ng iyon. Ngayon, pagpapatuloy ni Marco, habang dahan-dahang lumuluhod sa buhanginan sa harap niya, gusto ko itong palitan. Gusto kong gumawa ng isang bagong kasunduan. Isang kasunduan na hindi tungkol sa utang o takot, kundi tungkol sa pag-asa at pagsisimula. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob, isang simpleng singsing na may isang maliit, ngunit napakakinang na diamante ang kumislap sa liwanag ng buwan. Iyon ay isang seremonyang walang pagmamahal. Ito, sana, ay isang pangakong puno nito. Tumingin siya sa mga mata ni Leah. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Leah, pakasalan mo ako. Muli. Pero sa pagkakataong ito, bilang si Marco, hindi bilang isang pulubi, bilang isang lalaking nagmamahal sa'yo. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Leah, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng purong kaligayahan. Tumango siya, hindi makapagsalita. Isinuot ni Marco ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto ang sukat. Nang tumayo ito, niyakap siya ni Leah ng mahigpit. Mahal din kita, Marco. Bulong niya sa wakas. Ngunit nang maghiwalay sila sa yakap, isang seryosong tingin ang lumitaw sa mukha ni Leah, kahit na may ngiti pa rin sa kanyang mga labi. Pero bago ang lahat ng iyan, sabi niya, may isang bagay pa tayong kailangang gawin. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa buong silid. Nilagpasan ang mga mukha ng mayayaman at makapangyarihang mga tao. Naglakbay ito hanggang sa pinakalikod na sulok kung saan nakatayo si Leah.
Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa harap ng lahat, ng board of directors, ng mga abogado, ng mga usisero, nagsimulang maglakad si Marco. Papunta sa kanya. Bawat hakbang ay mabagal at may layunin. Bawat hakbang ay nagpapatigil sa paghinga ni Leah. Ano ang gagawin niya? Ang isang bagay pa na kailangang gawin ni Leah ay hindi naganap sa isang marangyang ballroom o sa isang mamahaling restaurant. Naganap ito sa mismong lugar kung saan nagsimula ang kanyang kahihiyan, ang plaza ng kanilang baryo. Isang linggo pagkatapos ng kanilang pagbabalik, nakatayo si Leah sa isang maliit na entabladong gawa sa kahoy sa harap ng halos lahat ng taga-baryo. Hawak niya ang isang mikropono at ang kanyang mga kamay, kahit bahagyang nanginginig, ay matatag. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Marco, hindi bilang CEO, kundi bilang suporta niya. Ang kanyang mga mata ay hindi nawawala sa kanya, puno ng pagmamalaki. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simula ni Leah, ang kanyang boses ay nanginginig sa una, ngunit unti-unting tumatatag habang tinitingnan niya ang mga pamilyar na mukha sa karamihan. Marahil po ay nagtataka kayo kung bakit tayo nandito. Huminga siya ng malalim. Marami po sa atin dito ang namumuhay sa takot. Takot sa utang. Takot sa panghuhusga. Takot na baka isang araw wala na tayong makain. Ang takot na yan. Naranasan ko po. Nakita niya ang ilang mga kapitbahay na nagkatinginan. Ang iba'y napayuko. Kinikilala ang katotohanan sa kanyang mga salita. Ang pundasyong itinatag ni Marco, hindi po ito para sa amin. Ito po ay para sa atin. Pagpapatuloy niya. Hindi ito isang limos. Ito ay isang simula. Magtatayo po tayo ng isang kooperatiba na magpapautang ng walang malaking interes. Magkakaroon po tayo ng mga seminar para sa pagnenegosyo. Magtutulungan po tayo para umahon. Hindi na po natin kailangang matakot. Hindi na siya ang Leah na umiiyak sa sulok. Ang nagsasalita ngayon ay isang leader. Isang babaeng natagpuan ang kanyang boses sa gitna ng katahimikan. Pagkatapos ng kanyang talumpati, nilapitan siya ng mga tao. May mga nagpasalamat. May mga umiyak. May mga nag-alok ng tulong. Sa isang gilid, nakita ni Leah si Marites, sinusubukang umalis ng hindi napapansin. Aling Marites, tawag ni Leah. Natigilan si Marites at dahan-dahang lumingon. Hindi ito makatingin ng diretsyo. Ang mga mata ay laging bumabagsak sa lupa. Leah, pasensya ka na sa lahat. Ngumiti si Leah, isang tunay na ngiti. Kalimutan na po natin yon. Ang mahalaga po ay ang ngayon at ang bukas. Kailangan po namin ng tulong ninyo sa pag-oorganisa ng mga seminar. Napatingala si Marites, gulat na gulat. Sa halip na paghihiganti, binigyan siya ni Leah ng pagkakataon. Tumango ito. Ang mga mata ay nagsimulang mamasa. Oo, Leah. Oo. Ang huli nilang pinuntahan ay ang tindahan ni Aling Nelia. Ang babae ay nasa likod ng kanyang counter. Halatang kinakabahan. Wala na kayong dapat ikatakot sa amin, Aling Nelia. Mahinahong sabi ni Leah. Ang pundasyon ang magbabayad ng lahat ng natitirang utang ng mga tao sa inyo sa tamang halaga at interes kay. Sabi naman ni Marco, ang boses ay formal. Pagkatapos nito, ang kooperatiba na ang bahala. Isang patas na laban para sa lahat. Hindi ito isang banta. Isa itong pagbabago ng sistema. At sa mukha ni Aling Nelia, nakita ni Leah hindi ang galit, kundi ang pagod na pagtanggap. Tapos na ang kanyang panahon ng pananamantala. Lumipas ang ilang buwan. Ang baryo ay unti-unting nagbago. Ang dating tahimik na mga bahay ay nagkaroon ng maliliit na negosyo sa harapan. Nagtitinda ng kakanin, nag-aalaga ng manok, nagtatahi. Ang mga tao ay mas ngumingiti na. At sa isang bakanting lote, malapit sa plaza, kung saan dating tambakan lang ng basura, isang gusali ang nagsimulang itayo. Sa araw ng groundbreaking ceremony,
naroon ang lahat. Si Nanay Belen, malusog at masaya, ay hindi maalis ang ngiti sa kanyang mga labi habang pinapanood ang kanyang anak. Hawak ni Leah at Marco ang isang gintong pala. Sabay nilang ibinaon ito sa lupa, ang unang hudyat ng pagtatayo ng kanilang community center. Isang lugar para sa pag-aaral, para sa pagpupulong, para sa pag-asa. Nang papalubog na ang araw, umakyat sila ni Marco sa isang maliit na burol kung saan tanaw ang buong baryo. Mula doon, kitang-kita nila ang mga ilaw na nagsisimulang sumindi sa bawat bahay na parang mga bituin na bumaba sa lupa. "Tingnan mo," bulong ni Leah habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Marco. "Nagbabago na." "Ikaw ang nagpabago nito," sagot ni Marco habang hinahawakan ng mahigpit ang kamay ni Leah kung saan nakasuot ang singsing. Tahimik sila ng ilang sandali. Pinapanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel at lila, isang perpektong tanawin. "Ikaw ang nagligtas sa akin, Leah," sabi ni Marco sa katahimikan. "Mula kay Victor, mula sa pagdududa, mula sa pag-iisa." Tumingala si Leah sa kanya. Ang mga mata ay sumasalamin sa kulay ng papalubog na araw. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sabay nating niligtas ang isa't isa. At sa ilalim ng papalubog na araw, sa harap ng isang komunidad na muling isinilang, ang kanilang bagong simula ay tunay na nagsimula. Hindi na bilang isang pulubi at isang babaeng isinakripisyo, kundi bilang dalawang taong pinatunayan na ang tunay na yaman ay hindi sa pera, kundi sa pag-ibig na kayang magpabago, magpatawad at magbigay ng pag-asa sa lahat.